Alam nyo ba na sa pre-colonial Philippines, ang mga binabae ay hindi kahihiyan at hindi ikinakahiya. Bagkus, ito ay isang kalagayan sa lipunan na respetado at makapangyarihan. Hindi ko ito gawa-gawa ha, ito ay documented sa ating Philippine history na tinanggal sa ating mga textbooks. Sa bawat barangay ng ating mga ninuno, may isang leader na tinatawag na babaylan. Ang mga babaylan ay healer, spiritual medium, at political advisor ng komunidad. At ang kanilang kapangyarihan, katumbas ng sadatu. Ang babaylan ay kadalasang babae, pero documented sa ating kasaysayan, may ilang babaylan na lalaki. Sa Visayas, tinatawag silang asog. Sa Tagalog, bayogit. Sila ay lalaki na nagtataglay ng feminine expressions or roles. O sa ibang salita ay binabae. At hindi sila hinahamak. Sila ay iginagalang. Bakit sila iginagalang? Sa animistic belief ng ating mga ninuno, ang babae ang spiritual channel o ang paraan para makipag-ugnayan sa mga espiritu. At ang femininity ng mga babae at ng mga binabae o ang kanilang katangiang pangbabae, ang antena o ang nag-aalaw sa pakikipag-ugnayan na ito sa espiritual na mundo. Kaya naman ang isang lalaki na nagtataglay ng feminine spirit or expression o ang isang binabae ay pinaniniwala ang may access sa dalawang mundo. Mundo ng tao at mundo ng espiritu. At yan ang pinagmulan ng espiritual na kapangyarihan nila. Pero tandaan ha, ang sinasabi ko dito ay tungkol sa gender expression at hindi sa sexual orientation. Tapos, nang dumating ang mga Kastila, 1589, isang Spanish Franciscan friar, si Juan de Plasencia, ang sumulat ng mga listahan ng mga ministro ng Diablo sa Pilipinas. At kasama roon ang aswang, manananggal, at ang babaylan. Sa isang dokumento, ang isang sagradong papel ng mga babaylan ay naging kasalanan. 333 years ng kolonyalismo, 333 years ng sistematikong pagsupil. Kaya kung may nagsasabing hindi Filipino ang pagiging gender non-conforming, isipin mo ito. Ang stigma, ang shame, yun ang imported. Yun ang produkto ng 333 years. Sa tunay na kulturang Filipino, ang gender liminality ay sagrado. Hindi ito tinanggal ng kasaysayan, ito'y itinago lamang. Sino sa inyo ang nalaman nito ngayon lang? Paki-comment nyo!